Nanindigan ng Malacanang na papanagutin sa batas ang mga taong sangkot sa pork barrel scam. Bagamat naglabasan ang iba't ibang listahan ng mga umano'y sangkot sa scam, sinabi ni Pangulo Aquino na ebidensya pa rin ang gagamiting batayan para makamit ang katarungan. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Tiniyak ni Pangulo Aquino na walang dahilan para magkaroon ng pagkalito sa iba't ibang listahan na umano'y sangkot sa pork barrel scam. Sa interview sa media sa Legazpi City, sinabi ng Pangulo na matibay na ebidensya ang gagamitin ng gobyerno para papanagutin ang mga sangkot sa maling paggamit ng PDAF. Nagsalita ang Pangulo sa report na naguguluhan na ang publiko kung ano nga bang katotohanan sa mga listahan na umano'y nagmula kay Janet Lim Napoles, ang itinuturong mastermind sa anomalya. Noong umpisa pa lang, paalala ko sa inyo, 2013, no? March, nung unang lumutang itong kaso ni Ben Hurluy. At nung umpisa pa lang, presente sa atin ni Secretary Laila, sinabi na natin, bago tayo mag-aakusan ng sino man, manigurado tayo may ebidensya at supisente ebidensya para magkaroon ng yung mesala ay talaga makulong. Okay. Sinabi ko, na paulit-ulit na rin, na baka naman naging saraplakan ng tunog ko, yung si Napoles mismo, si Ginang Napoles, no? Una ayaw ko kausapin si Secretary Laila de Lima. Pagkatapos ngayon, gusto ko kausapin si Secretary Laila de Lima. Nagpadala ng listahan. Sa akin din yung nakuha yan. Yung unang listahan, 14 ang senador na binanggit, 10 incumbent. Yung panibagong listahan, -3. Yung sinabi ng abogado na basa ko sa pahayagan na yung tinatapos sila affidavit, magdadagdag at hindi ko alam kung magbabawas rin. Okay. So ang tulo nito, inaasahan ba natin sa present stage, no? Na lahat ng mga galing sa kanya, totoo. So, mula't mula, sinabi natin, manigurado tayo na maski, palagi ko nasa mga tape nyo, ng mga ibang pag-uusap natin. Ano ba sinabi ko? Kung magsasabi siya ng totoo, makakatulong. Kung hindi siya magsasabi ng totoo, matutulungan rin tayo dahil kailangan mo suportahan yung pagsisinungaling ng katotohanan. So, mangyari, kausapin natin to. Tayo sa kanya, either willingly or unwillingly from her. Duda rin ng Pangulo sa paglutang ng iba't ibang listahan na posible umanong estratehiya para guluhin ang investigasyon. Magkagayman nanindigas ni Pangulong Aquino na hindi matitinag ang kanyang liderato para kunin ang hustisya kaugnay ng paglustay sa pondo ng bayan. Now, sigurado tayo na at kayo narinig na rin nyo siguro, strategy ng iba akusado, ano yung phrase, bring the whole house down. Pare-pareho na lang tayo may kasalanan, etc. Guluhin ang usapan. Yung huling beses na tinanong sa akin to, binanggit ko sa inyo na conscious tayo na yung lahat nito yung tinutukoy, mabagong-bagong listahan, baka naman at saka yung leads, no? Ang hinahabol sa atin, di ba, bawat isang lead, sundan. Pag sinundan natin yan, na-times up na ako sa akin 2 years and 1 month na natitira. Hindi tayo papayag doon. Ipinangtagol naman ng Pangulo si Rehabilitation Czar Panfilo Lacson sa report na nakatuon umanong atensyon nito sa Napoles sa halip na sa rehabilitasyon upang ibalik sa normal na sitwasyon ang mga lugar na sinalanta ng Super Typhoon Yolanda. Ayon sa Pangulo, posibleng politika ang nasa likod nito. Batid naman niya ang pagkilos ni Lacson para isaayos ang mga apektado ng Yolanda. Samantala sa usapin ng pagiging state witness ni Napoles, sinabi ng Pangulo na hintayin na lamang ang proseso ng batas. Sa kasalukuyan niya kasi, si Napoles ang itinuturong sentro ng umano'y pork barrel scam. Hintayin na muna natin kung yung lahat ng kinukwento niya, i-vet muna. Di ba? Manigurado tayo. Ano ba sinasabi nito? Tapos may criteria, least guilty. Sa ngayon, parang siya nasa sentro. Paano yung least? Yung bago yata niya, hindi na least guilty. Not the most guilty. Dahil nasa sentro siya koneksyon ng lahat, para mahirap naman yata sabihin at this point, nababatid ko, para natin sasabihin siya yung not the most guilty, kung nasa sentro siya. Para sa Telebisyon ng Bayan, Rocky Ignacio, Legazpi City.